Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So for you, Scorpio, itong full moon in Sagittarius is happening in your second house of your assets, finances, your values, your talents. So some of you, Scorpio, maaring meron kayong ile-let go na property. So pwede itong dahil meron kayong susubukan na negosyo or meron kayong sisimulang trabaho na nangangailangan ng pondo, no? Yung iba, let's say kahit mga ano lang, maliliit na property, halimbawa magbebenta ka ng cellphone, magbebenta ka ng alahas, or yung iba naman, ayun nga, kaya ka magbebenta ng cellphone or alahas is because magsa-start ka na may bago kang trabaho na kailangan mong may pondo for the everyday na pagpasok mo. Yung iba naman, this can be funds, no, pagdating sa negosyo. Lalo na kung medyo frustrated ka ngayon dahil parang nasa momentum yung business mo na kailangan mo pa ng mas maraming pondo, or nakikita mo na merong magandang negosyo na pwedeng simulan. I also see some of you pwedeng meron kayong, parang mawawalan kayo ng gana sa isang skill na ginagawa ninyo. Lalo na kung paulit-ulit nyo na tong ginagawa. Pwede kasing inaral nyo to dahil lang sa meron kayong malaking kikitain doon or pansamantala. Halimbawa, nag-aral ka ng auto mechanics, no? Para makapag-abroad ka or para makapag-apply ka dun sa gusto mong kumpanya. Pero hindi mo naman talaga by heart na gusto yung auto mechanics, diba? Example lang naman yon. So, maaring yung iba sa inyo, you will give up on that kasi you feel like hindi ka na nag-a-align doon, hindi ka na masaya doon, and you want to explore your new career or gusto mong sumubok ng bagong trabaho or bagong pagkakakitaan, lalo na kung mahilig kayo sa negosyo. And I see here na merong magandang maitutulong sa'yo ngayon, yung trabaho, yung career mo. Mas na-encourage ka ngayon na kumbaga may patunayan sa buhay, no? Meron kang, kumbaga, nagiging challenging for you in a good way, kaya gusto mo ngayon na ipakita kung ano yung talento mo, yung skill set mo na hindi mo pa na i-showcase. Oo, na alam mo, yun dun ka talaga mas nagre-resonate, kaya mo gagawin yun dahil gusto mo talaga. So, let's see the energies of the second house. Okay. You have the Knight of Pentacles. Tatlo yung lumabas. Uy, the Seven of Swords and the Star. Okay, okay. Alright, Scorpio. So, pay attention rin, no? Kasi, kaya siguro merong ili-let go dito. Kasi pwedeng merong person sa buhay mo na pinagkatiwalaan mo about your possessions or yung mga ari-arian mo or yung mga gamit mo. Lalo na kung valuable to. Tapos you realize na hindi pala siya mapagkakatiwalaan or tinake advantage niya yung pinagkatiwala mo sa kanya. So, pwede itong sa pera, sa gamit, sa resources. And mas pinipili mo ngayon na mag-move on from that, na umiwas na lang sa issue, umiwas na lang sa gulo. But I feel like ito yung reason rin kaya i-let go mo itong taong to or itong connection na to dahil sa pera. Okay? Pwedeng this person has failed you, meron kang expectation sa kanya na hindi niya naibigay sa'yo, especially on finances regarding sa pera. What is the 8th house energy? Okay. 8 of Swords, 2 of Wands. Ang nakikita ko dito is maaring marami ring nakikisawsaw dito sa sitwasyon mo.
marami nakikialam. Lalo na kung ikaw yung tipong marami nang naipundar sa buhay or marami kang resources. Pwede kasing may mga nag-aagawan dyan, may mga nakikialam dahil gusto nila na sila yung panigan mo. But I think, parang ano to merong gustong taon na merong kinukumbinsi ka. It's either kinukumbinsi ka na mag-invest sa kanya or makipag-business partner sa kanya. Kaya parang meron siyang somehow meron siyang pinapasok sa isip mo ngayon na gumugulo rin sa isip mo. Kaya siguro meron kang gustong i-let go para mag-focus dito sa opportunity na to. Like for example, magbebenta ka ng gamit, ari-arian para sa negosyo na to. So, be careful pa rin syempre, but of course, ikaw yung nakakaalam niyan kung ano yung makakabuti para sa'yo. Kasi minsan, 'di ba, sa negosyo or sa investment, kailangan din naman natin mag-take ng risk. So, yung iba sa inyo, i-all out nyo or magte-take talaga kayo ng risk. What is the 10th house? The Wheel of Fortune and the 5 of Cups. Okay, so this is a new career path, no? Meron kang gustong i-pursue na bagong career. However, kailangan mo tong pag-isipan kung talagang desidido ka or seryoso ka dito. Kasi pwedeng ikaw ay mag-regret dito. But I also see here kung meron kang para sa iba sa inyo na nawalan ng trabaho. Okay? Kasi the second house is also your source of income. So, kung nawalan ka ng trabaho na hindi mo naman to kontrolado, let's say nilay off ka or yun nga, tinanggal ka sa work or hindi mo na gustong gawin or i-pursue itong source of income mo na to, I feel like there is a reason why. Kasi dinadala ka sa bagong path, sa bagong landas na dapat mong tahakin. So, ang maganda rito is mas maging forward thinking ka. Iwasan mo na lang na mag-dwell doon sa problema or doon sa losses kung doon sa nawala sa'yo. Oo. Kesa naman, alam mo yun, manghinayang ka pa sa mga nawala na. So, mag-focus ka na lang sa kung ano yung meron ka pa at yun yung mas palaguin mo, yun yung bigyan mo ng attention, alagaan mo. Be humble. Ayan. And then, work through your feelings. Okay, so some of you, Scorpio, may mga pagkakataon na, alam mo na, medyo parang nagiging overconfident ka sa sarili mo. But, there are times na mas makakabuti na mas magpakumbaba na lang. Sabi nga, it is better to be kind than to be right. 'Di ba? Maganda kasi na napaka-powerful kasi kapag kaya mong i-control yung emotions mo. Kasi minsan yung emotions na yan or kadalasan, yan yung nagiging dahilan para makagawa tayo or makapag-desisyon tayo ng mga bagay na hindi naman natin talaga gustong gawin. 'Di ba? Dahil lang nagpadala tayo sa emosyon. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.